Nakasakay ka na ba sa Razorback? At alam mo bang, ito lang ang nag-iisang ganitong klase ng ride sa buong Pilipinas. Napakaswerte namin dahil naranasan naming mag-asawa ang kakaibang adventure na ito. At alam mo ba kung saan matatagpuan ang napakalapad at napakagandang kalsadang ito? Kung gusto mong malaman, tara na at samahan nyo kami sa aming adventure. So ito na yun guys, ang malawak na pineapple plantation. Ayan o, grabe dito guys, napakaganda, napakalamig dito. Ganda nito guys, oh, parang nasa ibang bansa, England or di kaya New Zealand. Ayan, may lake yung gitna niya guys, may lake. Tapos ang ganda nito guys, oh, nice house, nice house. Ayan. Grabe guys, sobrang ganda as in. Tayo naman damit nila. Okay. Nag-picture na nila na wala na nung product. Kita, ganda na. Tinamping niya. Tara. Good day mga kababayan. We have just arrived from Binoni Port to Balinguan Port. Yang nakikita nyo ngayon ay ang St. Benedict vessel. Yan naman po ay galing sa Ginsiliban Port. Nakasabayan po natin, mas nauna po silang dumaong. Ang mga karga niya naman po ay mga malalaking sasakyan at yung isa ay may kargang mga troso. Ayan po, nakasakay na po ako sa aking motor. Tayo po ang pinakaunang bababa sa barko dahil tayo po ay nasa unahan. So panoorin nyo po ito guys para malaman nyo kung paano lumabas dito sa port. At kung ano ang madadaanan natin at kung gaano kaganda ang kalsada. Simula dito sa Balinguan Port papuntang Bukidnon, Dahilayan Adventure Park. So doon po sa akin guys, sa dulo. Mar! Oh. Diretso tayo dito guys. Dito yung exit. Sir. Dire. Dire. Kayo mo tuyok ko padalo dito sir. Oh na. Balikin lang sila. Ito talaga. So yun na nga po guys, no, dito po tayo pinalabas. Ito na po yung bagong exit siguro ng Balinguan Port. So babalik po tayo sa main entrance para pick upin ang aking asawa. Doon po kasi yung exit ng mga passengers. At ito na po ang aking asawa guys, nakangiti, smiling face. On the way na tayo sa Dahilayan guys. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang mga kalsada dito. Simula sa Balinguan Port papuntang CDO and Dahilayan. Ayan guys, so 4 lanes yung kalsada. Sobrang ganda, tapos naka-espalto pa yung kalsada. Yun nga lang, makakasabayan mo dito yung mga malalaking truck na papunta siguro to sa Cagayan de Oro. Sobrang relax ng pagdadrive mo dito. Hindi ka ma-stress dahil wala kang iwasang lubak. Tapos ang lapad pa ng kalsada guys, so kaya hindi ka mahirapan sa pagdrive dito. Guys, sinasali ko to sa vlog ngayon para na rin sa mga gustong pumunta dito na nakamotor or nakakotse, para na rin makita nyo yung kalsada
sa mga hindi pa nakapunta dito. Para may idea lang kayo kung gaano kaganda ang kalsada na madadaanan nyo habang nagde-drive. So kung gusto nyo pong makita yung yung nasa dahilayan na kami, i-forward nyo na lang po ang video para na rin ma-direct kayo doon sa dahilayan vlog namin. At saka habang nagde-drive kayo, makikita nyo yung paligid na sobrang ganda. Green na green yung mga punong kahoy. At may mga may mga paunti-unting mga bahay sa paligid. So ayan guys, dito banda, espalto na naman ang madadaanan natin. Sobrang smooth ng espalto talaga. Sobrang ganda ng espalto. So guys, dito na po tayo nag-start sa Balinguan mag-vlog. Kasi po yung second day or part 2 po ng vlog natin ng Camiguin ay pagkarugtong po ito sila. Pero yung Camiguin vlog po namin is part 1, part 2 siya. Tapos ito, iba na po itong vlog na to. Hindi na siya part 3. Pero doon po tayo galing sa Camiguin. So, yung part 2 po natin na vlog sa Camiguin is hanggang sa pagsakay po natin ng barko. Yun po yung dulo. So, sana panoorin nyo po yun. Yung part 1 and part 2 para rin po nasubaybayan nyo ang aming adventure. So, nag-start po ang ating adventure is yung vlog po namin na nag-stop kami sa Pangil Bay Bridge. So, yung vlog na yun is nag-start po siya sa Dipolog hanggang CDO. Tapos, ang next vlog naman is yung part 1 ng Camiguin namin na don't visit Camiguin until you watch this. Is nag-start po yun sa Cagayan de Oro hanggang nakarating tayo sa Camiguin. So yung unang pinuntahan po natin dun sa Camiguin is yung Katungan Park, tapos yung San Ken Cemetery. Tignan nyo na lang po, panoorin nyo na lang po kung gusto nyo. Tapos yung part 2 is yun po yung last day natin hanggang sa nakasakay na kami ng barko. Dito banda may checkpoint. So yun guys, pinababa lang kami saglit tapos namanda lang kami. Chinek lang ang aming lisensya and ORCR. So may dahilan po kaya hindi kami nakapunta doon sa White Island at saka sa Mantigi. Yun po yung pinaka the best sana. Sayang. So tignan nyo na lang po yung video. Grabe, ang ganda na naman ng kalsada na to guys, oh. Nakikita nyo ba yan? Grabe, sobrang sulit. Maliit lang tong lugar na to or probinsyang to, pero ang ganda ng kalsada. So, kudos sa government na namamahala dito sa lugar na to. So, shout out po sa inyo sa lahat ng mga nakatira dito sa Misamis Oriental. So maraming salamat po sa mga nanonood ng vlog namin sa Camiguin. Tapos ito naman po yung vlog natin sa Dahilayan Adventure Park. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, sa channel na ito. So please subscribe po. Tulungan niyo po kami mag-grow sa aming channel. So nagsisikap po ako mag-upload or mag-vlog dito sa YouTube. So yung pagpunta na rin po namin sa Camiguin is parang celebration na rin po yun naming dalawa ng asawa ko. Nag-start po kami noong February 23, 2023 dito sa YouTube pero hindi pa kami nag-upload noon. Nag-upload po ako bago lang, ngayong taon lang. Kasi nung last year, meron na kaming action cam pero ang problema ko lang sa CapCut is 1080p lang yung available kapag hindi ka pro. So, mahal din kasi yung singil ni CapCut kung mag-pro ka. Eh, wala pa kaming sahod sa YouTube and Facebook. So, lugi talaga. Maganda lang talaga kung magpo-pro ka sa CapCut kapag may sinasahod ka
ka na as vlogger. Pero kung kakastart mo pa lang, wala ka pang income sa pagbablog, so yun, taste lang muna sa hindi pro. Pero ngayon taon kasi, noong April, doon ko lang na-check ulit si CapCut. Pagtingin ko dito sa computer, pwede na palang mag-upload or mag-download ng 4K resolution. So kaya yung mga uploads ko or uploads namin from April hanggang ngayon is naka 4K resolution na po siya. So talaga malinaw na. Unlike dun sa before, unlike dun dati na 1080p lang kapag hindi ka naka-pro. So mas advantage na siya. So kaya ginanahan ako mag-upload dito sa YouTube. So dito banda, nahirapan tayo sa pag-overtake kasi marami tayong kasabayan ng mga kotse. Siguro galing Camiguin to. Kakarating lang din dito. Tapos may mga truck din na kasabayan natin. Dito nag-iingat ako sa pag-overtake. Dito ako sa kanan kasi 4 lanes naman siya. So mas madali kasi mag-overtake dito kapag 4 lanes yung kalsada. Sa cellphone, kailangan mo talaga mag-pro kasi 1080p pa rin sa cellphone. Pero dito sa computer, kapag nag-computer ka, doon ka mag-download ng mga vlogs mo or videos, pwede na 4K resolution kahit hindi ka naka-pro. Kaya nagsipag or kaya po ginanahan ako mag-upload or mag-vlog ngayon kasi mas malinaw na yung na-upload ko. Tsaka kung ma-check niyo po yung channel ko, yung mga old vlogs, yung pinaka-old po ng mga video, motovlog ko is cellphone pa po yung gamit ko noon. This year lang din po ako nakabili ng Action 5 Pro dahil sa kapatid ko. So maraming salamat po sa kapatid ko kung nanonood ka man ngayon, nasa Manila. So yun guys, maraming salamat din po sa mga nanonood ng mga vlogs ko, sa mga sumubaybay sa aming mga vlog or vlogs. Maraming salamat po. Dito banda, ginagawa pa lang yung aspalto na kalsada. Dito ko lang nalaman na ganito pala yung paggawa ng aspalto guys na kalsada. Ayan po, yan po yung naglalagay ng mga aspalto. Tapos dito naman, nakasabay natin ang malaking Coca-Cola truck. Sobrang hirap overtakean nito kasi ang haba ng truck na ito guys. So ayan guys, kahit 4 lanes yung kalsada, hindi po ako basta-basta nag-overtake kasi masyadong mahaba ang truck na ito, so mahirapan talaga ako dito sa pag-overtake. So dito banda na ako nag-overtake kasi sobrang haba na ng straight lane, kaya madali na siyang overtakean dito. So ito guys, pinapakita ko sa inyo to dahil sobrang ganda ng kalsada na to. Grabe. Sobrang smooth, sobrang haba ng pagka-aspalto niya. Ayan, dito na natapos yung aspalto. Pero kahit hindi na siya aspalto guys, smooth pa rin yung kalsada. Dahil yun nga, walang lubak-lubak. Ayan, sa mga new viewers or mga bago pa lang dito sa channel namin, sana magustuhan nyo ang aming mga vlogs or mga travel vlogs namin.
sa'yo ibibintang. Haven't felt so divine till I looked in your eyes. I see my future, baby, loving you saved me. I wonder what genre was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips, baby. Crazy to my ears, babe. Maybe love is okay, like you're my Friday. A reason to give my things. I love every part of you. Yang nakikita nyong malaking truck na may maraming troso, galing po yan sa Camiguin, guys. Point. So dito banda, meron din pong checkpoint dito, guys. So pinapakita ko rin sa inyo kung paano ako mag-drive, guys. Hindi ko alam kung kamote rider ba ako, hindi. Kayo na bahala mag-judge. Libre po kayo mag-comment. Please like and subscribe to our YouTube channel, guys, kung nagustuhan nyo ang ating video or ang ating vlog. Para na rin masubaybayan nyo ang aming journey or travel vlogs or daily vlog. Itong lugar na ito po ang Balingasag, Misamis Oriental, guys. Nandito tayo ngayon sa stoplight. Ayun, Pagdungan. Jollibee, Balingasag.
Yung bundok na yan po ang ating tatagusin. Nung una, akala ko dyan kami dadaan, pero hindi pala. Doon sa dulo banda is meron palang pa-right na kalsada para doon yung way para makatawid tayo dyan sa bundok na yan. Ayan guys, yung nasa left po, yan po yung bundok na nakita natin kanina. Tapos dito sa right naman is coastal na po yan dyan. Makikita na po natin yung dagat. So yung nakikita nyo ngayon ay kinoconstruct po yan para lagyan ng semento para hindi po magla-landslide. Bale yan po yung suporta ng bundok para ma-prevent po yung pag-landslide. So yan guys, pag nakita ko na malaki yung truck sa unahan natin, hindi po ako basta-basta nag-overtake. Naghanap po ako ng tiyempo. Kagaya na yan, straight na yung kalsada, so I decided na to overtake. So itong dalawang truck na to, tinagos ko siya para dire-diretso na. So yun nga, nagulat ako, nag-overtake din pala siya doon sa blue na truck guys. Traffic! Traffic na po! Mga kababayan, nandito na po tayo ngayon sa Municipality of Villanueva, Misamis Oriental. Sobrang progressive na din ang lugar na to guys kasi malapit-lapit lang to siya sa Cagayan de Oro City. Dili. Ay, lain yung kuha na nila, lain yung... Checkpoint na pod. So ayan, nasa gilid na naman yung mga motorsiklo, yung mga nakatambay. Kasi po may checkpoint po sa bandang unahan. Kaya
as usual, ganyan talaga yung mangyayari kapag may checkpoint. Kasi yung iba, walang mga papeles, walang maipakitang lisensya or paso yung ano nila, mga motor. So, kailangan nila tapusin yung checkpoint. Kahit mga ilang oras pa yung tatagalan checkpoint, maghihintayan sila. Tulay. So yun nga, yung iba kasi walang budget kasi mahal talaga guys, lalo na pag-expire na yung lisensya mo tapos wala kang pera. Mahirapan ka talaga magpa-renew ng lisensya mo. Tapos yung sa motor naman, kapag hindi gaano kalakihan yung sweldo mo or wala kang budget, so mahirapan ka din pagdating sa rehistro ng motor mo. Kasi kailangan mo talaga ng pera dyan. Lalo na kung baon ka sa utang. Naku po, ang hirap talaga magpa-renew ng motorsiklo or lisensya. At pagdating mo sa Cagayan de Oro City, sobrang traffic dito. Ang dami-dami mga sasakyan dito. Ayan, pati mga cargo truck, ang dami-dami. Yan naging kapaludo dito guys. Dahil sa sobrang daming mga sasakyan na pumapasok dito sa Cagayan de Oro City. Kaya nga nakikita niyo guys, yan yung dahilan ng traffic dito. Nandito na tayo sa puerto ngayon. Sobrang lupit ng dalawang baw-baw na to guys. So, sinusundan ko sila para madiretso kami or mapalapit kami doon sa unahan. Ayan. Dahil may... Oo. Yung... So, sundan natin ngayon ang dalawang baw-baw guys. Sobrang tibay nila. Ang astig ng dalawang to. Ito yung naging guide namin ngayon kaya nakasingit kami. O diba? Ang lupit nyo, baw-baw driver. Wow! Ayan, dahil dito sa bridge na kinukonstruct, kaya po sobrang traffic dito ngayon. Sa may kabaan ng, hindi ko alam kung anong route to. Basta ito ay Cagayan de Oro City sa Puerto. Salamat, lang. Dahil dito mga kababayan, sobrang liit ng kalsada dito. Naging one lane na lang siya. Dahil sa kinukonstruct na kalsada na to. Yun po yung nagpo-cause ng traffic mga kababayan dito sa kalsadang to. Mapayot na kalsada. Ayan, biglang lumuwag yung kalsada dito, biglang lumatay. So guys, ito, pupunta po tayo ng Dahilayan kaya dito tayo dadaan. Hindi tayo dun sa skyway na maliit lang. So dito, pakaliwa tayo mga kababayan. Dahil pupunta tayo sa Bukidnon, Dahilayan Adventure Park. Yan. Ito po yung way guys, yung kalsada na yan, diretso na po yan, papasok sa Cagayan de Oro City. Ito naman ay sa Puerto, ayan, may Gaisano dito. Puerto Gaisano. So ito yung way papuntang Dahilayan or Bukidnon mga kababayan. Dito banda, pakurbada na yung mga kalsada na madadaanan natin dito banda guys. So pagdating sa unahan, sobrang straight naman ang kalsada na madadaanan natin. Papunta doon sa Dahilayan or sa Manolo Portage kung saan nandun po yung pineapple plantation ng Del Monte. Diyan banda guys, kung mag-stop kayo, makikita nyo po yung view ng CDO. Dahil ito pong dinadaanan natin ngayon, kaya po siya pa-curve ang kalsada kasi po, paakyat tayo sa bundok. Kasi ang Bukidnon, kaya po tinatawag siyang Bukidnon kasi nasa bundok po ang Bukidnon. Kaya yan po yung naging pangalan niya. Ayan guys, nag-enjoy po ako sa sobrang ganda ng kurbada dahil sa pagbanking-banking ko. Sobrang tuwa-tuwa ako po sa pagbabanking kasi nga smooth na smooth po yung kalsada dahil naka-espalto po siya. So yun guys, nadaanan ko yung mga lubak-luwak. Hindi ko napansin kasi magkakulay sila ng aspalto so hindi siya masyadong halata guys. So pagdaan ko, medyo paalog-alog kami. Nagalit yung asawa ko kasi hindi ko napansin na lubak-lubak pala yun. Pero yun lang naman ang nadaanan ko, doon lang banda ang may mga lubak. So sa unahan parang wala na akong nadaan ng lubak doon. So ito na yun guys, ang makikita nyo ngayon ang 6 lanes na kalsada papuntang Manolo Portage or Dahilayan.
So ito din po yung kalsada na papunta doon sa Valencia, Bukidnon, and Davao City. Yung pinakadulo po nitong kalsadang to. So dito rin po, madadaanan nyo yung Quezon na zigzag road na pinakasikat doon sa Quezon, Bukidnon. Pero hindi po tayo papunta doon. Dito lang po tayo banda sa may Manolo Portage, Dahilayan, Bukidnon. Ang pinakaunang probinsya or ang pinakaunang municipality dito sa Bukidnon na ating madadaanan or pupuntahan. So ito na guys, ang straight na kalsada na madadaanan natin. Tapos ang ganda na kalsada na to guys kasi 6 lanes siya tapos espalto. Sobrang lapad ng asfalto niya. Yan guys, so tignan nyo yung video. Sana mapanood nyo to. At sana makita nyo kung gaano kaganda ang kalsada na to. Sinali ko to sa vlog na to para na rin makita ng buong mundo or ng mga tao dito sa Pilipinas na may ganitong kalsada na sobrang ganda. Sobrang sarap niya sa mata guys kung ikaw ay nagdadrive ng motor or nagdadrive ng kotse. Dahil makikita mo yung kalsada na hindi talaga kinukurakot. Nandito tayo ngayon sa footpath na tinatawag. Ito po ang Animal Quarantine Checkpoint. Ang lugar na ito ay ang Manolo Portage, Bukidnon. Ito na po yung unang municipality na madadaanan nyo guys. Kung galing kayo ng Cagayan de Oro City, papunta kayo sa Davao City. Ang Manolo Portage po ay sikat na lugar dahil sa Dahilayan Adventure Park. Ang lugar na ito din po ay isang malamig na lugar din dahil ito po ay nasa bundok na. Kagaya ng ibang mga probinsya dito sa Bukidnon. So yan po ay papunta ng Davao or Valencia, Bukidnon guys. Dito tayo papunta na Ilayan. Yun. Ang problema, wala na dito yung Evo All-Star. Umalis na sila. Papunta na sila doon sa Valencia, Bukidnon. Yung Evo All-Star po kasi guys is pumunta sila dyan sa Dahilayan Adventure Park para mamasyal at mag-rides. Tapos sa araw na yan, July 12 is wala na po sila dyan, umalis na sila. Ang mga vloggers po ng Evo All-Star, yung iba may account sa YouTube or nag-YouTube, yung iba naman is nasa Facebook lang kadalasan. Alam ko yung iba dyan, kilala nyo po yung ibang vloggers ng Evo kasi yung mga vloggers na yun po is sila po yung nag-endorse ng Evo helmet. Para po sa mga kaalaman nyo lang po or sa mga hindi po alam, kahit ako gusto ko rin po ang Evo helmet kasi yun nga branded, maganda at ilang beses na rin po akong nadisgrasya. Yung pinaka-latest na nadisgrasya ako doon sa Labangan, sa Buanga del Sur is yun po yung pinakamalala. Nagkaroon po ako ng maraming sugat sa tuhod tapos yung ulo ko is na alog din po sa simento kasi yung bagsak ko is sa simento tapos yung katawan ko is sa lupa or sa mga damo. So habang paikot-ikot ako sa kalsada, malaking pasalamat ko po dahil meron akong duffel bag na maraming laman na t-shirt or mga damit. Yun po yung naging advantage nung nilagay ko yung duffel bag sa sa katawan or sinabit ko siya sa aking katawan. So naprotektahan po ako noon. Pati na rin po ang Evo helmet. So guys, nandito na tayo sa Dahilayan. So dyan po ginagawa yung Del Monte Pineapple. Yan yung ano nila, factory, plantation. Ayan, Del Monte Pineapple Plantation. Ayan. So dito ginagawa guys. Ayan. Tapos payong-payong yung ano nila, yung motor, yung ano yung habal-habal na dito. Payong-payong. Nandito tayo ngayon guys sa Manolo Portage. Ano ba to? Dahilayan o Manolo Portage? Naku po. Lagay ko na lang sa screen guys. Basta itong area na to, may malawak na soccer field tapos mayroong mga bahay na pang American style na bahay. Ayan guys, oh. Para kayo yung nasa US pag nandito kayo sa area na to. Yan, yung mga bahay nila kadalasan ganyan. Ayan, oh, nakailera sila. Mga Amerikano yata yung may-ari ng mga bahay na to. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, may mga number yan. Ayan, oh. May mga number. Ayan, oh. Yan. Sana makita sa camera, pero may mga number yan sila nakalagay sa ayan o, 79 number nun. Yan, di ba ang kulit nito?
Ano kaya meaning yan, mga number na yan. Tapos may mga color-color pa sila. So ito na yun guys, ang malawak na pineapple plantation. Ayan no. Mga pinya yan lahat dyan guys. Yan, mga pinya yan lahat. Yan, hanggang dun. Yan, napakalawak nito. So, iba na siya ngayon compare nung pumunta kami dito. 2024 yata kami pumunta dito noon. Nung birthday din ang asawa ko. Tapos, meron ng ganyan no, yung pula. Yeah, meron ng ganyan. Flower, ano ba yung mga tanim na yan. Ayan, grabe yung mga pinya dito, ang lawak. Oh, grabe yung mga pinya na yan. May mag-overtake pala. So, di ko na malayan, di ako nag-check sa side mirror. Kasi na-busy ako sa pineapple dito, grabe. Ayun, oh, grabe. Grabe naman ang pineapple na to, mga pinya. Kaya napakayaman ng Del Monte. So yung iba, napansin ko, may mga naglalakad. Kaso layo na lalakarin nyo hanggang doon pa sa dulo. Grabe. Sulit. Grabe dito guys. Napakaganda. Napakalamig dito. Woo! Ang sarap dito. Sobrang lamig. Tapos signan nyo yung kalangitan, mga kababayan. Ayan yung langit to. Parang maya-maya. Uulan na. Sana bagong ulan, parating muna tayo dun sa yan, yung bundok na yan. Yan, nakabunan na siya ng mga ulap guys. Nakabunan siya ng mga ulap. Pero dyan po tayo patungo. Yan po yung Dahilayan Adventure Park. Yung bundok na yan na natatakpan ngayon ng mga kaulapan. Siguro umulan na ngayon dyan. Dito hindi pa, wala pa ulan dito banda sa mga plantation nila. So good luck sa atin. Sana bahala na. Kahit umulan. Tignan natin. Sana mag-enjoy tayo at makapag-rides tayo doon sa Dahilayan Adventure Park. Let's go, let's go! So ayan guys, ang mga pine trees na nakikita nyo ngayon, ibig sabihin yan, nasa bundok na tayo banda. Ang lamig-lamig na po dito ngayon sa lugar kung saan tayo. Sa lugar na to, Elora. Merong Elora doon. Sobrang lamig na dito. Ayan po ang way ng papunta sa Dahilayan. Banking muna tayo dito. Grabe mga kawayan, no? Sobrang lamig po dito ngayon. Pero hindi pa umulan, guys. Woo! Ang sarap mag-drive pag ganito kalamig. Ayan na, Barangay Dahilayan. Okay, barangay pala to dito, ang Dahilayan. So, ang ibig sabihin yan, Manolo Portage ang municipal dito. Ang barangay Dahilayan ang ginamit nila. So, konti-konti na lang mga kababayan. Yun, no? Shout out sa nakasakay sa Carabao. So, dito guys, may nagtitinda dito ng souvenir. Yun yata, nalagpasan na yata natin. O, try natin dito sa Mayonahan. Yun nagtitinda ng souvenir, mga t-shirt. Meron na po kaming t-shirt ng Dahilayan, dalawang t-shirt yung nabili namin. Alanganin. Alanganin.
Alanganin. Alanganin. Oh, guys. Nawala. Ayan, barangay Dahilayan. So, yaw, Laos? Nakalimutan ko lang kay Sada. Oh, may bago guys, oh. Tourist Park. May bago, slide. So, dito tayo. Sa right side. Medyo mapipot na yung kalsada dito. Kalsada dito guys. Okay, traffic. Oh, ganda ng bahay guys. Oh, grabe yung bahay oh. Marmol. Grabe naman ang bahay na yun. Ganda naman ang bahay na yun. Kakaiba guys. First time ko nakita yung ganung klaseng bahay. Ito, may bahay rin dito na walang pintura yung labas. Pero maganda yung design niya. Tapos dito guys, parang parang tayong nasa New Zealand dito. Grabe naman tong ganda naman ito. Ayan ang ganda oh. Parang New Zealand yung vibe niya. Parang nasa ibang bansa tayo mga kababayan. Ayan na yung nakikita nyo guys. Tignan nyo yung paligid. Napakaganda naman ng paligid na to. Grabe. May mga pine trees pa oh. Ano? Solid. Solid dito guys. Ay Dahilayan. Dito guys oh na pa-triangle yung bubong niya. Ang ganda naman ang bahay na yan. Kakaiba. May nagtitinda dito ng pinya guys. Ganda talaga nito. Kakaiba din yan oh. Grabe yung pine trees. Ganda tignan guys sa personal. Ang ganda ng pine trees. Ang liit ng kalsada na to guys oh. Meron yata. Pwede yata mag-overtake. Ayun. Ang ganda ng Dahilayan. Woo! Grabe, mas lalong naging malamig dito banda kasi nasa bundok na tayo mga kababayan. Mas lumamig lalo. Naka-t-shirt lang ako, galing Camigan yung t-shirt ko. Pero ano siya, dry fit siya. Hindi siya cotton. Ayan, sobrang ano nito guys oh, tarik ng kalsada na to guys. Pero maliit lang yung kalsada guys. Ayan oh. Kung magkasalubong dito yung mga parehong sasakyan, lalo na mga ganyan, mga pick up, talagang lalabas na yung gulong nila dito sa kabilang side. So ito dito banda guys, maraming mga kainan. Ayan, kagaya niyan. Ayan, marami nakapark dito. Masikip na nga yung kalsada, may nakapark pa. Mga nakakotse. Bro, yun, punong-puno yung mga parking light. Punong-puno yung parking lot guys. Ayan, tignan niyo yung gulong ng sasakyan. Ayan, bumaba na siya. Dahil sa sobrang, yun, may jet plane dito, no? So ito na guys, ito na yun. Ayan, Dahilayan Adventure Park na yan guys. Ayan, last punta namin dito, 2024. So, ngayon, 2026. So, 2 years ago na. So, ito na po yung Dahilayan Adventure Park ngayon. Ayan, may mga kainan dito. Tapos dito, parking area. Meron na yung parking area doon. Yan, mga nagbibenta ng souvenir. Tapos dito yung entrance ng Dahilayan Adventure Park. Yan, dyan guys. Pwede rin kayo magsakay ng kabayo dito. Yun na yun guys. Yan, may picture kami dyan. Yan, sana open pa, sana pwede pa. Ayan, pwede pa. Medyo na traffic lang kasi nagkasalubong na naman yung mga sasakyan. Ayan na naman ang mga sasakyan. Abante! Abante, kois! Abante!
Ayun, grabe punuan yung parking light mga kababayan. Ha? Parking. Musulod tariya. O diya rami. Dito lang tayo mga kababayan. Yan. Thank you so much, sir. Alas 5. Okay. Yan. So, 4:29 na guys. Hanggang alas 5 lang to dito. Hanggang 5 lang. So, good luck sa atin. Sana makaabot pa tayo. Let's go. So, dito po tayo guys sa bilihan ng ticket. Ayan. Yung mga ano niya. Zipline. Tignan nyo na lang guys, i-post nyo na lang po. Dito kayo magbibili ng ticket. Ayan. So Razorback yung ano yung namin ngayon, sasakyan namin ngayon. So dito. So yun, nakahabol pa kami guys sa Razorback. So dito tayo sa ticketing booth. Ayan. So yan yung zipline dyan. Marami nang nabago ngayon guys. Ito nabago to dito. So dyan po yung yan yung pinataas ng zipline dito sa Daylayan. So pag sumakay tayo ng Razorback, kailangan natin sumakay sa shuttle guys. Ayan po yung shuttle. Ayan. Yan yung sasakyan natin. Guys, we're inside the shuttle. Shuttle! Dalawa lang kami. Dalawa lang kami guys. Wala kaming kasama. Dalawa na lang kami. Last minute kami. So ang layo niya pala dun sa ticketing booth guys. Sobrang Malayo pala yung ano ng Razorback, yung starting point niya malayo. oo. So dumadaan tayo ngayon sa Rough Road. Ang layo pala ng narating natin bago natin mapunta ng Razorback. Ayan oh. Nandito na tayo guys. Ayan na. Ayan na agad ang Razorback guys. Hapon. Ito. Kulbaan tani bay. Shout out sir. Yun. Shout out sa Daylaya Adventure Park. Yun. Oh. Hello, pop. What's up? Sinapa sa kumbag. Wow! Butay lag at sir, butay at James and Chris. Ang kwan at butangan at pagkwan sir. Kaya para makita ninyo kay basin si Chris Aquino, si James siya pang mugawas. Hala. Napatay na utang gikog sticker sir. Yay. Sus yang. Sige lang sir. Time na lang. Next time. Kay Thank you, sir. kan mamigin god yang hatag kog sticker na to. So nahurot gyud na sa balay pero na sa dipulog pamangod mi. Sige sir. Salamat sir. Sunod na lang. Dapat na lang mo sir. Shoutout from Daylayan Razorback Mountain Yun. Coaster. Yun. Yan, shout out sa inyo mga sir. Thank you sir. Sige, salamat. Enjoy. Subscribe na lang sir. Thank you. Latan na lang ninyo sa YouTube. Upload na ako. Sige sir, thank you. Bye-bye. Yan, good afternoon. Sir ha. First time natin sumakay guys ng Razorback. Pwede na magdalagback o Yes, pwede na sir. Pwede na sa imong kwan. Pwede na sa imong likod. Pwede na sa imong legs. sakay na tayo. Sir, Belt, so comfortable na kasi mga sir. okay na. So may seat belt tayo guys para hindi tayo mahulog.
Okay, for Go. instructions lang ha. Okay, instruction During the ride, cell phone is not allowed for your safety. Okay. Then para po sa control ni ma'am at sir, push forward for go and pull backward for brake. Okay? And then always maintain distance na lang para iwas banggaan. Again, push forward for go and pull backward for brake. And also may mga pa-curve po tayo na part, sabay lang ang katawan nyo. May hawakan po sa gilid. Hawak nyo ang isang kamay dyan, ang isang kamay is for controller. And also, bawal po tayo mag-stop sa gitna. Dapat, dire-diretso lang. Diretso lang. If nafe-feel nyo na medyo malakas na yung speed, alalay, adjust na lang po sa brake, but not totally na mag-stop. Okay. Okay. May phone kayo, sir. Picturean na lang po kayo. Kanina lang, ma'am. Type ka na ba? Pwede rin eh. Ka na lang? Pwede rin. Naka-videoan po man. Sige po. Oo. Bye-bye. Kaya siguro na Okay. Okay, forward na, sir. Yan na. Okay, Let's forward. go! Okay, Oh my enjoy God! po. Yan na, guys! Pusang gala! Bili na ang aso. Yes sir, shoutout! May uwak guys, may uwak. Yan na. Palusong na guys! Oh my god! Oh my god, oh my god. Oh shit. Hey guys. Ayan na. Grabe. Wait natin yung asawa ko guys. Yung asawa ko wala pa oh. Saan na yun? Ang tagal niya. Tagal niya. Ayan, ayan. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ale! Ale! Ayan guys. Break! Hapit to siya. Disgrasya. Kulba kayo na. Kulba kayo. Ayaw lagi ko ba? Bata, tagilid ka. Tagilid. Ayan. Oh. Relax lang. Relax. Relax. Ayaw tayo layo. Natakot siya sir. Natakot siya. Natahanin siya. Lo, 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 lo. Oh my God! Ayan, naliliko na naman tayo! Ayan na! Para tayo mahulog. Ayan na guys, nandito. Ayan na guys, nandito na tayo sa mga sasakyan ng mga bata. Finish line na tayo! Woo! Ayan na! Woo! Yay! Ayan.
na. Tapos na ang ating vlog. Shoutout sir. Ayan na. Thank you, kita. Ay, oo nga pala. May seatbelt ko pa. Okay, thank you. Ayan guys, tapos na. Yun lang yun. Okay na. Tapos na yung vlog natin. Murang katulog. Eh, camera. Shuttle, ayun ang shuttle. Sir, thank you. Salamat, sir. Ayan. So, grabe yung experience, guys. Tumatagilid pala siya, gumaganon din siya. Oh. Ganyan. Oh. Nakakatakot, para ka mahulog, guys. Grabe yung experience ito. So, nandito tayo sa mga ng mga bata. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito lang. Okay na. Grabe, uy. Grabe, ang sarap. Takot na takot. Hindi na kami uulit. Razorback. Hindi na talaga. Promise. Bawal siya sa may mga problema sa puso. Buti na lang, uminom ako ng dalawang maintenance ko sa puso. Kala mo malalaglag ka, puta. Oh guys, nakakatakot para ka malalaglag sa ganun pala pakiramdam sa personal. Ibang-iba siya sa nanonood ka lang sa video. Iba talaga. Compare sa personal, talagang may halong ka pa. Sa video, parang chill lang siya tingnan. Parang normal lang, naglalaro ka lang, drive lang ng ganun. Puta, pag nasa real na talaga, Razorback. Wala, may ATV Oh, may Nakakaano siya. Grabe, parang aatakihin ka sa puso, sa kakabahan ka talaga kasi ang daming curves. Tapos yung pag-curve, para kang malalaglag, para kang mahuhulog. Imagine, ang liit lang na yun, inuupuan mo. Di ba? Tapos ang lalaki pa natin. Ang tataba pa namin. Ayun guys, so may mga sticker yung mga nila. Masalag pa ta? Mga pan. Magpa na lang ta. Mag-picture na lang ako. Mag-video. Marag ito, mapuan ganun. Mga shuttle, may mga sticker yung mga shuttle. Okay. Masalag pa ta? Or okay na to? Okay na to, babe. So pauwi na kami guys. Pag dumating kayo dito ng 4 PM, limited na lang yung masasakyan nyo. Dalawa na lang yung available, yung zipline tsaka yung Razorback. Tapos yung Razorback, wag na parang hindi ko siya re-recommend sa mga yung matatakutin, gano'n. Kasi parang pang lang talaga siya, yung adventurous na tao. So ayan guys, yung signage. Ayan ang signage, Dahilayan Adventure Park! Hi! Tayo naman damit nila. Okay. Tayo sa Tagcon Ref Magnet, babe. Nanatay kami din, Go, let's go. Then, dahilayan ako. So ayan guys, mga nagtitinda ng mga souvenir. Diyan na pala guys. Di pa tabok mo kanina. Okay. Dito na pala yung bilihan ng mga souvenir. Ganun din ako. Ayun yun, no?
Ref magnet, kitchen. May chinelas din naman eh. Mga chinelas. Ganda na t-shirt. Kaya to, style. Hindi kami nang binili namin ng ganito guys. Ayan. Pumili din tayo ng ganito, buko. Ayan, buko. Ito yung binili namin guys. Ayan. Tahilayan. Kay Bukidnon. Ayan, shoutout kay sir. Vlogger sir. Vlogger. Vloggeries. Nahurot lagi akong sticker. Sayang kayo. Pero ikuan lang sir, try lang kasi makita niyo mo. James, Butangig at dayon James and Chris. Didikit lang sila tanan para makita niyo mo kay kung Butangig at sa unahan para makita niyo. Urot ako sticker gikan man may kamigin god nangatag po pud adto. Daghan kayo. Ayan, sige sir, thank you po. Ayan. Sir. Bye-bye. Thank you sir. Yun guys, let's go. Ayun guys, pabalik na kami ng Cagayan de Oro City. Doon muna kami matutulog ngayon. Ganda nito guys, oh. Parang nasa ibang bansa, England or di kaya New Zealand. Ayan, may lake yung gitna niya guys, may lake. Pero, picture ta. Nagulat din siya. Tapos ang ganda nito guys, oh. Ganda ng bahay. Ganda, oh. Oh. Ganda, di ba? Parang kang nasa ibang bansa. So, okay. Yan. Very nice. Oh. Yan. Mas maganda pa sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Hi! Ganda ng bahay. Welcome to my house! Our dream house. Grabe, sobrang ganda! Parang laruan! Parang bahay ni Barbie. Parang bahay ni Hansel and Gretel. Nice house. Nice house. Nice house. Grabe guys, sobrang ganda as in. Lalo na in person, napakaganda. Parang bahay ni Barbie. parang ang sarap niya kainin na bahay. Alam niyo 'yun? Very nice. Hi guys! The biggest pineapple. Yes! Biggest pineapple. Ayan o. Pinakamalaking pinya dito sa Bukidnon. Okay. Ay, picture na tanila. Naulaw na nung product. Ay, gata na. Laki ng pinya. Tara. Tara na. Ayan. Check ka. Hi guys! What's up? Mga kababayan, nandito kami ngayon sa Sogo. Cagayan de Oro City.
Presidio. Alas 6 kami nakarating dito. Galing kami sa Dahilayan. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Kung nakarating kayo dito sa part na ito, please subscribe and don't forget to like this video. At para na rin ma-update kayo sa next vlog namin, abangan nyo po ang vlog namin na nagmumukbang po kami sa isang seafood restaurant dito sa Cagayan de Oro City. And samahan nyo po kami sa next vlog namin sa pag-explore dito sa Cagayan de Oro City. So hanggang dito na po ang vlog natin. Thank you so much po sa lahat na nanonood, sa mga subscribers, sa mga new viewers. Sana ay suportahan nyo po ang aming vlog at nag-enjoy po kayo sa vlog na ito. Thank you so much. God bless and ride safe to all riders.